Oh, ano to? Totoo kaya to? Meron akong gustong ipakita sa inyo. Ah, ito. Parang feeling ko nasa Baguio ako ah. Paligo-ligo, tas ito yung mga taas baba. Ay, may nagpipicture. Hello! Wow! Kita yung tanawin dun. Ang ganda naman itong view na to. Oh. Yan, hello sa inyo mga halavips! Nandito tayo ngayon sa Calamba, Laguna at ilang segundo na lang ay patawid na tayo dito sa probinsya ng Batangas. At ang ride natin ngayon ay sa Batangas City. Medyo malayo-layo at kanina pa ako umalis ng bahay, alas 11. At kumain na rin ako at ang oras ngayon 12:49 ng tanghali. Okay, so ito na naman tayo sa ride sa tanghali. Akala ko magiging makulimlim tong biyahe na to kasi kanina pagkaalis ko sa Las Piñas makulimlim hanggang sa Calamba. Tapos ito pagkatapos kong kumain, ayan, medyo tirik na yung araw. Hindi na yung kanina na makulimlim. Kaya ito medyo mainit-init ulit yung panahon. Sana nga kumulimlim pa ulit mamaya Ayun nga pala, dahil magpapagas ako, meron akong gustong ipakita sa inyo na gasolinahan. Wala lang naman to kasi medyo nakapukaw siya ng atensyon ko tuwing napapadaan ako sa mga ilang gasolinahan nila. At yun, mamaya papakita ko sa inyo. Pagka nakakita ako, sana umabot tong gas na to dun. Sana merong pala banda dito. Okay, medyo nalilito ako dito. Parang hindi ko na matandaan tong daanan na to. Parang huling biyahe ko pa Batangas City kasi yung sa ano pa yun, yung nagpunta ako sa Puerto Galera. Tama ba to? Sabi ni Google diretso daw. Hindi ko alam kung parang hindi naman main road to. Parang mali yata to. Sabi niya diretso. Naman si Google Map, mali. Sabi niya, dumiretso daw ako sa rotonda. Hindi niya sinabi na doon ako sa unang exit. Ay nako, gulo-gulo. Dami na naman niyang sinasabi. Dito ako galing sabi dumiretso daw. Hindi niya sinabing take the first exit. Nakakainis siya. Ang gulo-gulo. Yan, ito tama na. Ewan ko ba dyan? Ang gulo naman dito sa Tanawan. Pati yung kanina sa yung pagpasok mo ng Tanawan, yung may overpass doon, yung intersection, ako po, napakalala. Walang nagka-traffic, tapos wala ring traffic light. Lahat nag-aanuhan lang, nagsisingitan. Parang 5 minuto yata yung siksikan na yun doon. Buti ito, yung huling nadaan ng intersection, kahit may traffic light na hindi gumagana, maayos-ayos naman. Sana banda rito lang yung mga ganitong magulo-gulo na traffic. Kasi umiinit talaga. Mahirap kapag hindi naandar, walang hangin. Wala pa rin akong nakikita. Hindi ko pa rin nakikita yung gasolinahan. Ah, ito. First time ko magpapagas dito Naku po, may truck. Yan, ito na. Okay, open naman sila. May 91. Ako. Claro. Puno po. Pangalan ba ng may-ari yung Pelimon Magpantay? Ilang beses ko kasing nadadaanan yan Tapos wala lang. Napapatanong ako kung ba't ganun yung pangalan. Lemon gas station na. Dami pa pala nung 2 bars ko. Nasa 2 liters pa yung laman. So ito yung sinasabi ko sa inyo na gasolinahan na kinatutuwaan ko yung pangalan na yan Pelimon Magpantay.
buong pangalan talaga yung pinangalan sa gasolinahan. Tas yun, nakumpirma ko rin na yun nga, may-ari nito ay si Pelimon Magpantay. Natatawa talaga ako pag nakikita ko tong gasolinahan na to. Napagas ako dito out of curiosity. Okay, tara na. Medyo na-satisfy na yung aking curiosity sa pangalan ng gasolinahan na yan na Pelimon Magpantay. Wala lang talaga. Talagang yun lang, nauuha niya yung attention ko tuwing nakikita ko yung gasolinahan na yun. Pag nakikita ko yung pangalan, yun lang naman yung gusto kong ipakita sa inyo. So yun, try nyo rin magpagas doon kung sakaling gawi kayo banda dito sa Laguna, Batangas, saka sa Quezon yata, meron din yata may nakikita akong ganyan Yun, try nyo, search nyo lang Pelimon Magpantay Gas Station. Kasi di ba kapag ka nasa biyahe ka, minsan napapatingin ka sa ilang mga bagay-bagay na makikita mo sa dinadaanan mo. Tapos yun sa akin, medyo yun nga, nakakatawag siya ng attention ko dahil nga sa pangalan ng gasolinahan na yun. Parang ang ganda ng daan dito Ito dito sa Tanawan pa rin yata ito. Ito na naman. Pelimon Magpantay. Sa ganyan talaga, yung mga ganong daan lang minsan mapapansin mo talaga siya. Kalimutan ko na yung sinasabi ko tuloy. Ayun nga, ito yung daan. Maganda yung daan dito. Maluwag, tapos smooth yung kalsada. Hindi ko alam kung maluwag talaga dito or baka tsumempo lang ako kasi linggo ngayon. Dito daw. Hindi ko alam tong daan na to. Bypass road. Siguro para makaiwas sa traffic sa bayan ng Lipa. Traffic kasi dun May bypass road na pala dito. Ngayon lang ako makakadaan dito Wow, ganda ng tanawin Kahit simple lang makita mo lang yung mga berde na yan. Nakakatuwa. Mukhang diretso lang tayo. At ito tayo sa intersection na may traffic light na hindi gumagana. Dito usong-uso yung mga git-gitan. Ayan walang nagbibigayan. Yun nga, kasi nga wala pang Pasko. Ayoko maging nasa unahan kasi para hindi ako yung nagkakat. Kaya ito, may motor sa harap. Buti siya yung magkakat para sa amin. Para malinis ako. Ito yung mahirap yung kalsada na walang guhit. Hindi mo makikita kung nasaan yung guhit mo. Okay, dito. Dito daw. Ano to? Bypass road pa din. Hindi ko alam kung anong kalsada to Kasi first time ko lang dadaan dito. Itong kalsada na to. Tsaka yung kanina, yung bypass road. Yan, eto na tayo sa yung highway kanina. Tapos na yung bypass road. Okay, traffic din paglabas dito sa highway na to. Kala ko malalagpasan dahil sa bypass road. Hindi pa pala. Ito kasi yung matraffic na part dito sa Lipa Tsaka yung sa bayan niya, ang traffic doon. Ito ulit tayo. Sa mga ganitong intersection. Hindi ko alam kung dahil ba linggo ngayon walang traffic enforcer o ganito talaga dito. Medyo magulo kapag ka nasa intersection. Pero okay naman yung biyahe ngayon. Hindi naman matraffic. May mga sasakyan dito sa kalsada pero hindi traffic.
Hindi rin naman masyadong nagkakaroon ng mga build up. Kaya parang medyo chill yung ride. Chill na takbo, ganon. Yun lang talaga umaaraw ngayon. Ayan, kumulimlim na naman. Hindi malaman. Pero okay lang yan. Kaysa sa puro lang tirik ang araw. Okay, mukhang diretso tayo. Yan, San Jose, tsaka Batangas City diretso. Cuenca, Taal, sa kanan. So, diretso tayo. At ito ulit tayo sa intersection na walang traffic light, wala ring traffic enforcer. Oo, mukhang smooth. Okay, naging mabait yung mga tao ngayon dito. Walang nagsingitan. Umuuhog ako. Ito yung sinasabi ko kanina, na smooth lang na biyahe, ano, maluwag. Chill-chill lang na takbo, di ba? San Jose, ano yun? Bayan? Siguro bayan. Ganito yung magandang biyahe. Smooth lang, tapos yan, walang traffic, tapos sasabay mo ng magandang tugtog na ma-enjoy mo sa ganitong klaseng senaryo. Sana may madaanan na convenience store para makainom ng tubig, para makapag-rehydrate. Kumain kung ano man ang pwedeng makain doon na light lang. Ito, merong convenience store. Yan, makainom na ako ng tubig. Or hindi pala tubig. Okay, tara na ulit sa biyahe. At ang sarap ng hangin. Ang lakas, nakapresko siya. Bukas pala to. Nakapresko yung hangin banda dito. Nasa San Jose pa rin yata tayo. Okay. Okay, safe. Yan, katatapos ko lang dun sa Alphamart para uminom ng Pocari at saka syempre kumain ng Chips Ahoy. Ewan ko ba, laging yun yung binibili ko pag nasa ride ako. Tapos hihinto ako sa convenience store. Laging yun, Pocari tsaka Chips Ahoy. Sana sa Maynila, no, ganito din. Kasi yung mga ganito sa Maynila nalagay ng kalsada. Sa Holy Week lang yun. Lalo na pag sa Maynila, siguro makakapag ano ko yan, EDSA, Commonwealth, yan. Madadaanan ko yung kung ganito yung lagay ng traffic ko. Kaso parang mukhang malabo mangyari yun. Ito, hindi ko alam kung Batangas City na ba to or hindi pa. Nasaan yung rotonda? Sabi sa rotonda daw 1, 2, 3. Ito, rotonda pala to. O nga no, rotonda, hindi halata. Third exit, tapos start all the way. Ano ba to? Ang gulo. Start all yun eh, yung pangatlong exit. Ba't ganun? Ang gulo. To Batangas City, sabi diretso. Sabi ni Google Map, pangatlong exit daw. Ito yung pangalawang exit. Unless binilang niya yung nandun sa kanan. Ang layo-layo sa rotonda. Hintik na akong papunta dun sa start toll eh. Ewan ko ba dito kay Google Map. Naka-strike to na siya ngayong araw. Yun lang, traffic. Hanggang saan kaya to? Sana dito lang to. Haba ng traffic oh. Pamaynila. Medyo traffic kasi banda doon. Merong parang intersection na maraming mga truck na pumapasok tsaka lumalabas yun. Yun yung nagiging dahilan yata ng traffic dito. Siya nga pala mga halapips, nalimutan ko nang banggitin sa inyo kanina kung saan tayo papunta. Parang ang nabanggit ko yata ay Batangas City lang. Yun lang yun. Nasa Batangas City na tayo. Ayan, ang destination natin ngayon ay isang beach resort dito sa Batangas City. Meron kasi kaming family outing ngayon. At doon yung pinili nila sa Batangas City. At ako naman ay pumupunta lang sa mga ganon, uma-attend. Hindi nila ako tinatanong masyado sa mga destination kasi alam naman nilang pupunta lang ako kung saan. Bali yun, doon na kami magkikita-kita sa resort.
Tapos ako ito, nakamotor ako papunta doon. At ayun, anong oras na? 2:22, 'di ba? So sana pagdating ko doon nakapagluto na sila. Yan yung benefit ng ng late sa mga swimming. Hindi ka magluluto kasi sila yung nauna doon, di sila yung magluluto. Dito. Tama ba 'to? Okay. Naku, ito na naman tayo sa mga paliko-liko, yung mga parang kalsadang criss-cross or parang grid style. Pag ganito naliligaw ako eh. Ewan ko ba't pinadaan pa ako ni Google Maps sa looban. Left saan? Wala nga ako nakikitang daanan. Dito. Layo pa ba to? Puro liko-liko. Parang feeling ko nasa Baguio ako Paliko-liko, tas ito yung mga taas-baba. Ang lakas mga Baguio. Yan, nakakamiss tuloy, Baguio. Gusto ko bumalik sa Baguio. Oh, ang lakas maka Baguio nito. Ngayon, saan ako? Kaliwa kanan? Hindi ko alam. Paano po? Lobo? Lubo? Aha. Ta? Palubo kayo? Laha? Dire-diretso nyo yan. Ito na lang yan. Dire-diretso. Dulo niyan, lubo na. Sige po. Thank you po. Namo to si Google Map. Hindi na naman nagsalita. Buti na lang, medyo alam ko na bandang yun, papuntang Lobo. Kaya yung Lobo ang tinanong ko. Kasi pag tinanong ko, Batangas City, nasa Batangas City na tayo. Ano to? Totoo kaya to? Suspension bridge ba to? Or design lang to? Ay no, may ganito kasi pang suspension bridge. Tingin ko joke lang yan, props lang. Nagulat ako hala, may ganito pala dito sa Pitas. Parang wala pa ako nakikitang suspension bridge dito. Naalala ko, wala pa pala akong baon sa swimming. Kasi mahirap magdala ng karne kapag nakamotor ako. Tapos mainit, baka masiraan lang ako ng karne. Kaya tingin ko, hahanap na lang ako ng mabibilihan doon. Kung may palengke man malapit doon, hahanap ako mamaya. Kadalasan naman sa swimming, ang mga nilulutong baon mga inihaw na bangus o kaya inihaw na tilapia o kaya liempo. Halos ganun lang naman din kadalasan. At kung may baon man, syempre laging nandyan adobo kasi hindi na papanis. Pero syempre ayoko naman nung ganun yung babaunin ko. Gusto ko naman matutuwa sila sa iluluto ko na pagkain or baon ko. Naiisip ko na lang beef Wellington. Napaka-social. Joke lang yun joke lang. Baka mga ihaw-ihaw lang din. Gusto ko nga tahong hanap ako, sana may mabiling tahong. May naalala nga ako nung dati pa yun parang swimming nung mga naming magkakaklase. Parang na rin siya, parang semi-reunion. Kasi yung swimming na yun, karamihan sa amin doon na lang ulit magkakakita-kitaan ulit pagkatapos ng ilang taon. Syempre yung iba alam mo na, payabangan. Mayroong mga nagsasabi na magdadala daw sila ng lasagna sa swimming sa swimming yun. Lasagna, tapos mayroong pa nagsasabi na steak. Ewan ko ba sa mga yun, kung anong iniisip nila. Nagpapayabangan sila doon. Sabi ko nga, simple lang, liempo, ganun lang yun. O kaya itlog na pula, gawin mong ensalada, tapos mangga, gawin mo rin ensalada, talong, ensalada din, okay na yun. Masaya na yung swimming sa ganun, hindi naman yun yung parang fine dining sa swimming. Ewan ko sa kanila. Ang ganda naman ito. Ang ganda ng mga, hindi ko alam kung bulaklak ba yan or dahon niya yan. Pero ang gandang tignan.
Kasi kulay orange or kulay pula. Ang ganda. Parang may ganyan din akong nakita sa Kalatagan. Ayun nga pala mga halapips. Meron akong ride din nun na papunta naman siya ng Kalatagan swimming, kaso lang hindi ko pa rin siya napopost hanggang ngayon kasi hindi ko alam, kasi parang ang tagal na Ano to? May view? Wala. Kala ko may view. Ano siya siguro? Yung mga oil depot. Ang lawak niya, no? Hindi ko alam kung oil kaya ang laman ng kada isa niyan. Yung mga parang, matawag doon, silo ba yun? Hindi ko alam yung tawag, kung silo rin ba ang tawag sa nilalagyan ng mga oil Okay. Ang saya nun Kurbada. Nakakatuwa. Ayun na, nalimutan ko na yung kinikwento ko kanina. Alam ko na. Yung ride sa Kalatagan na hindi ko pa napopost kasi hindi ko alam, hindi ko ma-edit kasi ang daming mga clip na sayang kasi medyo maingay. At saka ang dami ko pang ride na video na hindi ko pa rin napopost hanggang sa ngayon. Yung iba parang February pa yata yun, merong parang March pa, hindi ko pa rin napopost. Yun yung banda sa Quiapo, sa Nueva Ecija, tapos sa hindi ko sure kung Bamban Tarlac ba yun or Pampanga yata yun. Tatry ko i-edit tapos ipopost ko. Kaso yung dalawang video na yun, hindi sila 4K, nakaano lang yun, 1080. So, ayun, medyo luma pa kasi yun Kasi after nun, doon ako nagpalit ng 4K na resolution ng mga video ko. Actually, yung pinakauna kong 4K na resolution na video ay yung Kalatagan na hindi ko pa na-ipopost. At saka ito pala, meron pa akong video na hindi pa rin na-ipopost. Yun yung last video ko sa Marinduque yung paalis na ako. Tignan ko kung pwede pa kayang i-post yun. Hindi ko alam kung pwede ko pang i-post yun kasi tapos na yung Marinduque ko hindi ko alam. Baka mamaya hindi nyo napanoorin kasi tapos na yung Marinduque. Baka sabihin nyo tira-tirang video na lang yun. Pero itatry ko yun na i-edit tapos ipopost ko rin sila. Galing Nakakatawa yung pagpasok ko parang nagsuzoom out. Ano kaya to? Petrolyo din. Parang ang lakas niya maka-airport dahil sa mga bakod na to. Tapos ang lakas din niya maka-industrial park. Parang mga panahon dati, mga panahon ng industrial revolution, industrial era, hindi ko sure kung ano tawag doon. Wala lang, ang ganda niya kahit na, alam yan, hindi siya natural wonder. Wala lang, ang ganda niyang tignan, para siyang theme park ang tingin ko dito. Nakakatuwa. Parang lakas matawag dito, dystopian ang itsura dito. Hindi ko alam, parang pang Hunger Games, pang District 11. Pero ito may mga kuryente, so District 5 yun. Kasi ito naman parang mga PIDS ba yun, o parang agriculture. So District 11, ito yung District 11 ng Hunger Games. Kakapanood ng Hunger Games. Pero paborito ko yun kaya nga kabisado ko yung mga district nila dun Wow, kita yung tanawin dun. Ayun yung yung may malaking tawag dun, Mama Mary. Ang galing. Nakatuwang tignan yung mga yung mga parang industrial dun. Mahilig ako sa mga ganun. Curious ako lagi dun. Yung mga pag nakakita ko ng mga tubo-tubo, yung mga linya, curious ako kung ano kaya yun, ano kaya yung dumadaan doon. Ganun yung mga gusto kong pinapanood kahit na wala namang connection sa akin. Wala lang, curiosity. Ganda. Gandang tignan ng dagat. Pero syempre para sa akin, ibang usapan na kapag nasa tabi na ako ng dagat o nasa dagat na ako. Medyo horror na yun para sa akin. Ang ganda. Saan tayo? Kaliwa.
Naku po, buhangin. Oops. Oo. Parang ang galing nitong seawall. Hindi kaya huminto. Parang hindi. Tsaka masyadong mataas. Ang taas ng seawall. Ibig sabihin, gandong kataas yung mga dito? Alon? Kaya ganyang kataas yan? Ay, hindi pala. Ayan. Joke lang pala yun. Maiksi lang pala yun. Ayun, kita na dun yung yung ano ba tawag dyan? Yung Mama Mary. Monte Maria. Madadaanan kaya yun? Parang may naalala na naman ako sa ganitong klaseng lugar. Na namimiss ko ng balikan. Ako po, Cordillera. Miss ko nang bumalik talaga doon. Ay, may nagpipicture. Hello! Nagpipicture? May nagpipicture din pala dito. Saan ko kaya sila hahanapin? Ayan no, may mga nagpipicture nga. Sana maganda yung itsura ko doon kasi nakangiti talaga ako noon. Hanapin ko sila mamaya kung nasaan sila sa Facebook. Sa Facebook yata yun eh. Kasi yung sa Marilaki, sa Facebook din. Ano to? Pipili ka kung dito ako doon. Ito nga, madadaanan natin tong Monte Maria. Gusto kong pumunta dyan eh. Kaso lang, sa swimming ako papunta. Siguro bukas na lang, pagka pauwi ako, dadaan ako dyan. Tsaka may grasswalk sila eh. Gusto kong masubukan yun. Sana bukas sila bukas. Baka mamaya sarado sila pagka Lunes eh. Tanong ko nga kung bukas sila bukas. Boss. Tanong ko lang po, bukas po ba to bukas? Po, sir. Lunes? Araw po. Araw-araw naman. Sige po. Sa kabila. Sir. De, bukas po ako bukas po ako. Okay, araw-araw daw silang bukas. So, yan, bukas makakadaan ako sakto. Lunes, so ibig sabihin konti tao. Hindi tulad ngayon, linggo, baka maraming tao. Left, saan ako kakaliwa? Ayun. Wow, ang ganda naman itong view na to. Oh. May isla doon. Hindi ko alam kung ano yan. Mindoro? Siguro, Mindoro. Imposible naman na Marinduque yan. Ang layo. Imposible ring Romblon. Wow. Ang ganda ng view. Nakakatuwa naman tong ganitong view. Yung pasigsag tapos nasa tabi ng dagat. Ganda. Sana maganda yung resort. Pero hindi kasi kami nagre-resort na yung parang pang social, yung may buffet, yung hindi pwedeng magbaon kasi provided na ng resort yung pagkain tapos naka-buffet pa, yun. Hindi kami nagaganon kasi syempre mahal. Mas tipid kung magluluto ka. Tsaka yung mga ganong klaseng swimming na kasama na yung pagkain na naka-buffet. Sa team building ko lang na dadanasan yun eh. Kung hindi pa ako nakatikim ng team building sa opisina, wala, hindi ko may experience yun. Yan, mukhang nandito na tayo. Ito nga ba? Tama ba? Sana tama. Yan, ito nga. Tama ba? Hindi ko sure. Hindi ko alam kung tama ba to. Baka mamaya sinabi lang nila to para reference lang. Hindi pala dito. Ito yung unang pagkakataon ko na makapagdagat dito sa Batangas City. Dahil kadalasan, sa Bambini, Batangas kami pumupunta. Medyo mabato nga lang yung pampang dito. Konti yung buhangin.
alam kung ano meron dito eh. Malalim ba dyan? Ang hirap ng mga bato. Hirap ng mga bato eh. Medyo kaunti lang ang tao dito pagdating ko. Pero baka nag-uwian na kasi mga guest dahil linggo ito at kinabukasan ay may pasok na. Tulad ng ibang dagat sa ibang bayan ng Batangas, maalat din ang lasa ng tubig dito. Joke lang. Para pala sa dadalahin kong ulam, ay bumili na lang ako ng manok dahil taken na ang liempo. Gagawin ko na lang siyang maliliit na spring chicken. Sumunod na araw, napabangka kami papunta sa isang maliit na lugar mula sa resort na sinasabi nila na kuweba daw. 200 pesos ang kada isa. Balikan na yon. Siguro 100 pesos kung one way lang. May isda dyan. Medyo natatakot lang ako sa mga malalaking bato na nakausli sa itaas na parang pwedeng mahulog anumang oras. Yun lang, may mga kaunting lumulutang-lutang sa dagat. Yan na mga halapips. Maraming salamat sa pagnood ng video na to at sana ay nagustuhan ninyo. Pa-like and subscribe na lang at pwede kayong mag-iwan ng comment. Muli, maraming salamat mga halapips at hanggang sa susunod na ride. Bye-bye!